Master Jet, good PM po. Ask lang po ako, bakit lahat ng kasamahan ko may tax adjustment pero bakit ako wala? Wala po kaltas sahod ko sa tax. Pwede po ba 'yun? So, dahil po normal na tayo ay dapat meron pong tax deduction sa current po na sahod maliban na lamang kung sa lower salary grade ka. Tapos kung may tax deduction ka tapos pagdating ng December ay nawala. So it means you are part of the tax adjustment. Yung naging adjustment sa iyo ay tinanggal yung tax deduction. Yung mga kasamahan mo nadagdagan yung kanilang tax deduction. Yung tax adjustment kasi madalas nangyayari yan kapag fourth quarter ng taon. Bakit nagkakaroon ng tax adjustment? Kasi mostly po yung assumption nagsisimula ng assumption na magiging tax natin for the whole year ay nagsisimula tuwing January. Of course, tatanggap ka ng sahod sa January, expected na po yun na you will receive the same salary until December. So meron na po yung ginagawang computation to determine kung magkano yung tax deduction mo sa January pa lang. So, ina-assume na ito yung magiging sahod mo, less ang mandatory deductions, tapos lalabas yung magiging taxable income. Tapos yung benefits mo naman, using that same salary for that year, tapos kung excess ng 90,000, idadagdag doon sa taxable income, then they can compute for your tax. Kaya January pa lang mayroon ng deduction sa tax kasi yun po yung computation. Parang ina-assume na siya for the whole year. Tapos pag lipas ng ilang buwan ay for example na-promote ka, so tumaas yung basic salary mo. So pagtaas ng basic salary, of course, normal, tataas din yung magiging sahod, yung tax. So magkakaroon ng bagong computation dahil tumaas yung sahod mo o kaya ay nakatanggap ka ng PBB, which is madalas hindi na po siya sinasama sa computation ng benefits kasi hindi po alam kung magkano yung matatanggap during that year or kung baka next year mo pa makukuha yun. So hindi siya nakasali doon sa pag-assume ng computation ng tax. So idadagdag sila. Tapos kung meron kang hardship allowance, o yung halaga nun ay hindi mo ma-determine at the first month of the year. So talagang doon mo siya ma-determine after na mai-release yung bonus or allowance na yon. So kaya pagdating ng fourth quarter, doon na nagkakaroon ng final computations sa kung magkano talaga yung natanggap mo na taxable na income, yung taxable na benefit. Tapos doon na yung final computation kung magkano yung dapat tax mo for the entire year. So, ngayon, makikita na sobra pala yung naging deduction sa tax mo from January. Kaya sa fourth quarter, ina-adjust. Dahil sumobra, so pagdating po dito sa fourth quarter, pwedeng babawasan o kaya ay tanggalin na yung tax deduction para po maging pantay yung actual na deducted sa iyo for the entire year compared doon sa dapat na babayaran mong tax base sa sahod at benefits mo sa taon na yun. May mga cases na biglang tumaas yung sahod, so dapat sila ay tataas din yung kanilang tax deduction, tax payables nila. So pagdating po ng end of the year, for example, nakatanggap din sila ng hardship allowance, PBB. So tumaas yung dapat na tax nila, tax na bayarin. So kung i-maintain yung amount of deduction every month, hindi ma-achieve yung dapat na tax nila for the entire year. Kaya tataasan yung deduction sa kanilang sahod para pagdating ng Disyembre, kung magkano man yung total na deduct from December, magiging pantay doon sa dapat ay tax na babayaran ng personnel base sa sahod at benefits. So yun po yung nangyayari kung bakit meron pong tax adjustments at ito ay madalas na nangyayari at the fourth quarter of the year.
So yun po yung sagot kung bakit merong mga tax adjustments, bumababa yung net pay kapag nasa fourth quarter na, o kaya ay tumataas yung net pay kahit walang undead. Doon po sa tax madalas yung nagiging sagot. Meron pong computation dyan sa inyo pong division, no, meron pong in-charge na gumagawa niyan. So pwede nyo po ma-refer if ever meron po kayong mga tanong regarding po sa naging tax deduction po ninyo.